Be a smart man. Alright? Huwag mong pakiligin ang sarili mo para automatic kang ma-inlove sa babae. Hindi po ganun yan. Right? Remember, magpapapasok ka ng tao sa buhay mo, make sure may pakinabang yan. Gaya ng pag-leverage at pag-consume nila ng value mo. Ano yun? Yung mga pinoprovide mong pera, pinoprovide mo ng mga luho sa kanila, binibilihan mo ng anumang pinapabili nila, pinoprotektahan mo. Right? Binibigyan mo pa nga ng anak eh. Right? Hindi po yan libre. Right? Ang hirap po sa society natin, yung mga lalaki, tinetraining po sila ng society at bine-brainwash para maniwala sa romantic love. Sa pamamagitan po ng mga romantic movies, mga romantic advertisement at love song, ito po kasi yung tool ng society para brainwashin yung mga lalaki, para kalimutan nila yung sarili nila at mabuhay sila para lang pakinabangan ng babae. Just imagine po, no? Mula pagkabata mo, mag-aaral ka, right? Magka-college ka, magtatrabaho ka. Ngayon, yung mga kaperahan mo, kung i-imagine mo, sino yung nakikinabang? Mapupunta lang siya sa babae. Gagastosan ka pa ng babae? Hindi po eh. Diba? Hindi po ninyo yan nare-realize kasi nga po, hindi na yan napag-uusapan sa society. Pag pinag-usapan po yan sa society, sasabihin, reklamador ka, bakla ka. Okay? Hindi ka matured, hindi ka real man. Mali po itong ganitong paniniwala at eto na po, pumapasok na po tayo sa era of enlightenment ng mga kalalakihan. Ang susunod na panahon pa po, pag okay na po tayo, malaki na po yung community ng The Red Pill PH at mga Red Pill dito sa Pilipinas, dito na po tayo mag-aalsa laban sa sistema. Maghintay lang po kayo. Okay, makikita po niyo. Now, going back po, huwag mong pakiligin ng sarili mo na kunyari may nakilala kang babae, pakikiligin mo yung sarili mo, tapos para ma-inlove ka sa kanya. Tapos ang gagawin mo, gagawin mong fairy tale world. Ibibigay mo lahat ng hingiin niya, ibibigay mo lahat ng mga ipabili niya, susunduin mo. Ano ka? Servidor ka ba? Katulong ka ba? Ganun ba ang purpose mo? Siya, ano yung inaambag niya sa'yo? Kumonsume ng value, magpabili, magpasundo, tas ikaw ang gagawin niyang libreng bodyguard, tagapagprotekta. Eto ba? Hindi po yan relationship. Remember, hindi po yan female spoiling. Hindi po yan female privilege. Okay? Hindi ka nagsasayang ng oras at pera at enerhiya dito. Hindi ka serbidor. Huwag kang maniniwala sa nakagawi ang paniniwala ng society na sintahin at luhuran ang babae. Deputa po ito. Hindi ka dapat magbigay ng pagmamahal mo. Exchange yan. Kung gusto mong pumasok sa pakikipagrelasyon, right? Kung walang ipapakinabang ang babae sa iyo, huwag ka nang pumasok dyan. Karapatan mo na, karapatan po ninyo, yung kapirahan ninyo, pinaghirapan ninyo para sa sarili niyo yan. Huwag ka nang tumulong sa babae, huwag ka nang magbigay sa babae, may mga trabaho na yan eh. Suportado na rin ng gobyerno yan. Okay? Sinuloko na lang nila kayo. Right? Pinapalaki nyo lang ang ulo nila. Remember po, wala kang mapapala sa pakikipagrelasyon sa babae. Sila ang may napapala sa'yo. Ikaw, kawang-gawa ka lang palagi. Charity ka lang palagi. Wala naman yung return of investment na tinatawag or ROI sa iyo. Wala. So kung tutuusin po, babae yung may kailangan sa lalaki, wala tayong kailangan sa babae. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ang babae. Iba yung hindi natin kailangan ang babae versus sa wala tayong kailangan sa babae. Right? Remember, may mga nanay at may mga kapatid tayong babae. Pero ang pinupunto natin dito, kung meron mang may kailangan, iyon yung consumer ng value. Sino ba yung kumukonsume ng value? Sino ba yung kumukonsume ng resources like pera, protection, bahay, anak? Yung babae, gagastosan ka ba nila? Hindi. Bakit po? Ang turo ng society sa mga babae, sampal sa kanila yun at insulto at low value sila kapag ginastosan nila yung lalaki. Ito po yung mali na pinagpapaniwala nila. Ginagawa po nilang makasarili at selfish, narcissist at walang accountability yung babae. Hindi po ganyan ang tamang itinuturo nila sa babae. Kaya po, lumalaki ang ulo ng babae, nagiging makasarili. Binibitawan po nila yung kanilang role. Hindi na po nila ginagawa yung bakit? Kasi sinusunod po ninyo yan, yung lumang paniniwala na yan.
na ibigay ang lahat sa babae nang walang kapalit. No! May kapalit yan. Dahil kung hindi nila yan papalitan, huwag ka nang pumasok sa relationship dahil di puta, basura. Okay? Hindi ka nabubuhay para maging provider ng babae. Right? May buhay ka, may buhay siya. Right? Palitan yan. Ngayon kung wala siyang ititrade at gagawin ka lang niyang servidor, gagawin ka lang niyang provider, walang kwenta po itong ginagawa mo. Now once again po, huwag mong pakiligin ang sarili mo, huwag kang pauto dyan, huwag kang palinlang dyan. Tignan mo yung reality, praktikalan ng buhay, survival ng buhay. Right? Well, kailangan mo ng nakipagrelasyon ka sa babae, kailangan mo ng appreciation. Kailangan mo ng moral support. Right? Kailangan mo ng magmamalasakit din sa'yo. Pinapalitan ba yan ng babae? Kung ang babae ay nakikipagrelasyon sa'yo para kumonsume ng value, hindi po yan relationship. Ha? Hindi po yan romantic love. That means po, ginagawa ka pong servant ng babae. Tigil mo na yung ginagawa mo, maging makasarili ka na. Huwag ka nang tumulong sa babae. Gastusin mo yung pera mo. Right? Para sa sarili mong enjoyment, hindi makatarungan na yung pinagpapaguran mong pera, sa bandang huli, mapupunta lang sa bulsa ng babae at sa mga luho niya. Yun ang agenda ng society para gamitin ang mga lalaki sa ikadadali ng buhay ng babae at sa privilege ng babae. Mali po ito. Kayo po ng mga bulag, ng mga blue pillar, hindi nyo yan nakikita. Sunod lang kayo ng sunod. That doesn't mean na sinagot ka ng babae. That doesn't mean na kinausap ka ng babae at naging kayo, ibig sabihin gusto ka niya sexual. No! No! Most of the time, prangkahin ko na po kayo, no? Karamihan ng mga relationship, hindi rin naman nila gusto yung boyfriend nila. Nakipagplastikan lang yan. I'm sorry to say. Right? Especially pag hindi ka naman chad. Pag pangit ka. Well, yung second attraction nila, yung first attraction kasi nila is what we call sexual attraction. Not gusto ka talaga nila, sexually attracted sila sa'yo dahil you have a good genetics, right? You are tall, you are good looking, and maganda ang yung genetics. Pangalawa po yung tinatawag na survival attraction. Ito po yung dahil lang may pera ka, dahil lang na kaya mong mag-lead, responsable ka, pero wala pong genuine attraction dun. So yun yung fake attraction na tinatawag no. Kapag ang babae ay sumasama lang sa'yo dahil may napapakinabang siya, that's fake attraction. And you are loser sa ganyang klaseng situation. I'm sorry to say but kailangan mong lunlunin yan no. Dahil yan ang totoo. Hindi porke may girlfriend ka, ibig sabihin gusto ka na agad. Hindi mo alam ang iniisip niyan. Hindi mo alam ang laman ng isip niyan. Malay mo hindi ka naman talaga gusto niyan. Dahil lang may napapakinabang sa sa'yo, may napipiga siya sa'yo, pera, bahay, luho. Right? Yun po yun. So going back po, walang romantic love. Walang romantic love. Ngayon kung papasok ka sa relationship, siguraduhin mo na may ipapalit ang babae. Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi ho yan libre. Hindi libre ang oras mo. Hindi libre ang pera mo, yung mga bahay mo. Hindi yan. Ang pakikipagrelasyon po o ang, pagkakaroon ng girlfriend and wife, hindi po yan status symbol. Diyos ko, mali po yun eh. Ginagawa po kasi nilang stereotype na kapag may babae ka, magandang babae, may asawa ka, status symbol, matured ka daw, may napatunayan. Hindi ho eh. That's wrong. So that means pala pag hindi ka pumasok sa ganyan, ibig sabihin, mababa ka. Ibig sabihin, wala kang na-achieve. Damn, that's irrational thinking. Right? Hindi po yung status symbol. Yan pa nga yung kawalan sa'yo. Bakit? Mawawalan ka ng freedom dyan eh. Mawawala yung kaperahan mo. Sino makikinabang din yung babae rin, di ba? Yung oras mo, yung inriya mo. Paano kung marami siyang option? Paano kung hindi ka naman talaga niya gusto? Didurog ka, knockout ka. Come on, guys. Ito po sabi ko po sa inyo na sinungaling lahat ng natutunan mo mula pagkabata. Isa tong mga kasinungalingan at sa Red Pill PH, unti-unti namin kayong gigisingin at mag-aalsa tayo, pababagsakin natin ang sistema at ang gynocentric society sa tamang panahon. Magugulat na lang po kayo. Maraming salamat po.